Jokic to Lakers, may malaking plano ang LA para sa 3-time MVP, pero may isang malaking problema. May isang pangalan na maaring maging pinakamalaking target ng Lakers sa mga susunod na taon at hindi ito basta all-star, hindi rin ito isang young prospect na may potential. Ang pangalan na pinag-uusapan ay isang 3-time NBA MVP, si Nikola Jokic. Oo, si Jokic, ang superstar ng Denver Nuggets, ang player na halos bawat araw ay kayang mag-record ng triple-double at ang player na maaaring maging isa sa pinakamalalaking pangalan na napunta sa trade market kung sakaling tuluyang magbago ang direksyon ng Denver. Pero bago tayo masyadong excited, may isang malaking problema. Paano nga ba makukuha ng Lakers si Jokic? Dahil sa ngayon, wala silang madaling paraan para gumawa ng ganitong klaseng blockbuster trade. At gayon pa man, may mga dahilan kung bakit tila hindi nawawala ang pangalan niya sa radar ng Lakers. Ayon sa isang matagal ng Lakers beat writer, maaaring maging isa sa mga pangunahing target siya ng LA kapag naayos na ang kanilang ownership situation. At kung mangyari iyon, hindi raw simpleng interes lamang ang maaaring ipakita ng Lakers, maaaring maging seryoso ang kanilang pagtutok sa Denver. At dito nagiging interesting ang buong kwento dahil sa unang tingin parang imposibleng mangyari. Pero kapag tiningnan natin ang sitwasyon ng Nuggets, ang kontrata niya at ang relasyon niya kay Luka Doncic, may ilang bagay na kailangang bantayan. Simulan natin sa Denver. Noong 2023, mukhang nasa tuktok na ng mundo ang Nuggets. Nanalo sila ng NBA Championship. Si Jokic ang sentro ng kanilang sistema. At maraming naniniwala na mayroon silang sapat na talent para maging isa sa mga dominanteng teams ng Western Conference sa loob ng maraming taon. Pero pagkatapos noon, hindi na nila muling naabot ang NBA Finals. At mas nakakagulat, noong nakaraang season, hindi man lang sila nakalampas sa first round, natalo sila sa Minnesota Timberwolves sa loob ng 6 na laro. Para sa isang team na may superstar na gaya niya, malaking warning sign iyon dahil hindi naman problema ang superstar. Nandoon pa rin si Jokic. Ang tanong ay kung sapat ba ang roster sa paligid niya. At habang sinusubukan ng Denver na ayusin ang kanilang team, may isa pang malaking development na nangyari. Nawala sa kanila si Peyton Watson matapos siyang ipadala sa Cleveland bilang bahagi ng multi-team sign and trade. Maaaring hindi ito ang pinakamalaking trade sa NBA. Pero kapag tinitingnan mo ang bigger picture, nagdadagdag ito ng uncertainty sa direksyon ng Nuggets at doon papasok ang Lakers. Dahil may isang bagay na kailangang bantayan ng bawat Lakers fan, ang kontrata ni Jokic. Sa susunod na season, papasok siya sa final guaranteed year ng kanyang kasalukuyang deal na may salary na humigit kumulang $59 million. Pagkatapos nito, mayroon siyang player option na nasa paligid ng $62.8 million at kung piliin niyang hindi iyon gamitin, maaari siyang maging free agent sa 2027. At biglang magiging ibang klaseng sitwasyon iyon dahil kapag ang isang player na gaya niya ay umabot sa free agency, hindi na lamang Denver ang magkakaroon ng desisyon. Magkakaroon din ng pagkakataon ang ibang NBA teams na subukang kumbinsihin siya. At syempre, isa sa mga team na gustong nasa conversation ay ang LA. Pero may isang dahilan kung bakit maaaring maging confident ang Lakers sa kanilang chances. At ito ay may kinalaman kay Luka dahil alam naman natin na si Doncic ay bahagi na ngayon ng Lakers. At silang dalawa ni Jokic ay hindi lamang dalawang European superstars na nagkakilala sa NBA. May personal relationship din ang dalawa. Magkaibigan sila. At sa nakaraan, nagpahayag na rin si Jokic ng openness sa posibilidad na makalaro si Luka sa iisang team. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na pupunta na agad siya sa LA. Malayo pa iyon. Pero sa NBA, minsan ang relationships ay nagiging bahagi ng recruitment. At kung may isang player na maaring makatulong sa Lakers na kumbinsihin si Jokic, natural lamang na isipin si Luka. Isipin ninyo ang possibility, 2 generational European stars, isang team, isang offense, at parehong elite playmakers. Sa papel pa lamang napakalaking nightmare nito para sa opposing defenses. Pero bago tayo mag-imagine ng Lakers lineup na may Luka at Jokic, kailangan muna nating harapin ang malaking problema, assets. Dahil kung trade ang magiging daan para makuha siya, hindi magiging simple ang negotiation. Sa kasalukuyan, limitado ang Lakers sa kanilang future first round picks. Naipadala na nila ang kanilang unprotected 2031 at 2033 first round picks sa Utah bilang bahagi ng trade na nagdala sa kanila kay Walker Kessler. Ibig sabihin, wala silang madaling pile ng first round picks na pwedeng ihagis sa Denver para makuha ang isang player na gaya niya. Mayroon silang future pick swaps, pero iba ang halaga ng swap sa isang outright first round pick. At kung talagang ilalagay siya ng Denver sa trade market, malamang na hindi magiging mura ang presyo.
Hindi ito ordinaryong superstar. Hindi ito isang player na pwedeng makuha kapalit ng 2 picks at isang role player. Pinag-uusapan natin ang isang 3-time MVP, isang championship centerpiece. Isang player na kayang baguhin ang identity ng buong franchise. Kaya kung sakaling umabot sa punto na i-trade siya ng Nuggets, malamang na magiging isa iyon sa pinakamalaking trade packages sa NBA history. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap isipin kung paano ito gagawin ng Lakers. Pero may isa pang senaryo, hindi kailangang mangyari agad ang trade. Pwedeng hintayin ng Lakers ang 2027 at iyon ang maaaring maging mas interesting na path. Kung hindi gamitin ni Jokic ang kanyang player option, maaari siyang pumasok sa free agency. At sa puntong iyon, hindi na kailangan ng Lakers na bigyan ang Denver ng napakalaking trade package. Ang kailangan nilang gawin ay kumbinsihin siya na piliin ang Los Angeles. At doon magiging napakahalaga ng relationship niya kay Luka. Pero syempre may malaking tanong pa rin, gusto ba talaga niya na umalis sa Denver? Dahil kahit maraming rumors at speculation, hindi natin dapat kalimutan kung gaano kalalim ang connection niya sa Nuggets. Siya ang franchise player, siya ang nagdala sa kanila sa championship. Hindi pa malinaw kung lilipat siya dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng Nuggets. Kung makabalik sila sa championship level at mabigyan siya ng sapat na suporta, malamang ay wala siyang dahilan para umalis. Pero kung patuloy silang maagang matatanggal sa playoffs, hindi gumana ang roster changes, o magsimula siyang magduda sa direksyon ng franchise, maaaring maging seryoso ang posibilidad ng pag-alis niya, lalo na sa 2027 off-season. Para naman sa Lakers, kailangan muna nilang ayusin ang kanilang ownership situation at asset situation bago gumawa ng malaking hakbang. Kung sakaling maging available si Jokic, maaari silang maging isa sa mga unang team na susubok, lalo na dahil mayroon na silang Luka. Ang pagsasama nilang dalawa ay magiging napakalaking posibilidad dahil pareho silang elite passers at kayang kontrolin ang laro. Gayunpaman, marami pang kailangang mangyari bago ito maging realidad. Kaya sa ngayon, ang Jokic to Lakers ay posibilidad lamang at hindi pa isang konkretong deal. Hindi pa. Napakalayo pa niyan. Pero hindi rin natin dapat balewalain ang posibilidad dahil sa NBA, ang mga bagay na mukhang imposible ngayon ay maaaring maging normal pagkalipas ng isang taon. At kung sakaling dumating ang araw na maging available siya, asahan ninyong susubukan ng Lakers na makapasok sa conversation. Ang mas malaking tanong ay kung mayroon silang sapat na assets para makuha siya. At kung wala, baka kailangan nilang maghintay hanggang free agency. At kung dumating ang araw na iyon, maaaring hindi draft picks ang magiging pinakamalaking weapon ng Lakers. Maaaring si Doncic mismo, dahil sa huli, maaaring hindi trade package ang magdala kay Jokic sa Los Angeles. Maaaring isang conversation, isang friendship, at isang pangakong ang susunod na chapter ng kanyang career ay maaaring mas exciting sa tabi ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya habang maaga pa, tandaan ninyo ang dalawang bagay, 2027 at Jokic. Dahil maaring doon magsimulang maging seryoso ang isa sa pinakamalaking NBA free agency stories sa mga susunod na taon. At kung sakaling maging Lakers siya, hindi na lamang magiging exciting ang Western Conference, maaaring mabago nito ang buong balance of power sa NBA. Dahil ang tanong ay hindi na lang kung kaya bang gumawa ng Lakers ng isang blockbuster. Ang tanong ay, paano kung ang susunod nilang blockbuster ay isang 3-time MVP na tinatawag na Joker?